Dadalhin tayo ng kasong ito sa South Korea o mas kilala rin sa bansag na the Land of the Morning Calm. Binihag ng South Korea ang puso ng milyong-milyong tao with its charm of ancient palaces, tempting flavors of Korean barbecue, dynamic K-pop music at ang mga nakaka-addict na K-dramas. Ang kimchi, hanbok, cherry blossoms, Korean skincare, oppa, saranghe at soju ay ilan lamang sa mga pagkakakilanlan ng South Korea. Touchdown South Korea means you can have it all in one trip. Art, history, food, futurism, coast, at walang katapusang adventure. Sa kasalukuyan, nasa 70,000 Filipinos na ang nakatira sa South Korea. Ang kasong ating tatalakayin sa videong ito ay nangyari 20 taon na ang nakakalipas. Ngunit taong 2024, muling nagtrending ang kasong ito dahil sa isang Korean YouTuber. Talaga namang muling ginimbal ng kasong ito ang Korea dahil sa mga revelasyon na inilabas sa media ng nasabing YouTuber. Naging usap-usapan ang kasong ito sa South Korea dahil isang high school student ang biktima at 14 anyos pa lamang ito nang mangyari ang insidente. Ang batang ito ay nilapastangan at binaboy ng 44 na high school students sa loob ng halos 12 buwan. Inimbestigahan ng mga pulis ang kasong ito noong 2004, ngunit napakaraming kapalpakan na nangyari sa investigasyon kaya't walang nakuhang hustisya ang mga biktima. Walang naparusahan at walang nanagot sa nangyari sa kanila. Sa huli, tanging ang mga biktima ang umani ng epekto ng krimen at sa kasamaang palad ay hindi na sila nakabawi pa. Last year, in-announce ng Korean YouTuber sa kanyang channel na ilalabas niya ang pagkakakilanlan ng 44 na lalaking lumapastangan sa dalaga. Base sa statement ng YouTuber, nakausap niya ang pamilya ng biktima sa email at binigyan siya ng mga ito ng permiso na ilabas ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nang mai-upload ang video, nagkagulo ang mga netizens at sinugod nila ang mga website, Instagram account at mga social media accounts ng mga kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mga salarin. Bilang resulta, karamihan sa mga salarin ay natanggal sa trabaho at ang iba namang mga establishmento at kumpanya ay pansamantala munang nagsara upang makaiwas sa galit at pangtutuya ng mga tao. Katulad ng nabanggit kanina, ang kasong ito ay naganap noong taong 2004. Under Korean criminal law, ipinagbabawal ang pagsasapubliko ng pagkakakilanlan ng biktima at sospek sa isang krimen at ang lalabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan ng hindi tataas sa 3 taong pagkakakulong. Nakilala lamang ang biktima ng kasong ito sa kanyang apelidong Choi. Ang dalagang si Choi ay pinanganak sa Ulsan. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at galing siya sa isang magulo at mahirap na pamilya. Ang kanilang ama ay maglalasing at talaga namang lulong na lulong sa alak. Dahil palagi ngang wala ito sa wisyo, palagi nitong nasasaktan ang mag-iina. Taong 2003, hindi na nakayanan pa ng kanilang ina ang ganitong sitwasyon, kaya't nagdesisyon itong mag-file ng divorce. Matapos ma-finalize ang lahat, iniwan silang magkakapatid ng kanilang ina sa poder ng kanilang ama. Nang makaalis ang kanilang ina, ibinaling naman ng kanilang ama ang pananakit sa panganay na si Choi. Dahil wala naman ibang matatakbuhan at wala ding mapapagsabihan, tiniis ng dalaga ang ganitong sitwasyon, alang-alang na rin sa kanyang mga kapatid. Taong 2004, nakilala ng dalaga ang lalaking may apelidong Park sa internet. Kinumbinsi ng lalaking ito ang dalaga na pumunta ng Miryang na 1 oras ang layo sa Ulsan. Ang binatang si Park ay kasapi ng isang gang group sa Miryang. Kilala ang gang na ito sa pangbubugbog at pangbubuli sa mga kabataan na kasing edad nila. Hinuhut-hutad din nila ng pera ang kanilang mga biktima. Nang makarating ang dalaga sa Miryang, hinampas siya ng binata ng tubo at dinala sa isang malapit na motel. Sa loob ng motel ay naroroon pa ang 12 gang members na kasabwat ni Park. Pinagpasapasahan siya ng mga binatang ito hanggang mairaos nila ang kanilang kamunduhan. Paulit-ulit na binaboy at pinagparausan. Hindi pa nasatisfy, ginamitan din ng mga binatilyo ang biktima ng kung ano-anong mga bagay na ipinasok sa maselang parte ng kanyang katawan.
Dahil sa paulit-ulit na pangahalay at pangbababoy sa kanya, nagkaroon ang biktima ng serious gynecological complications na nangailangan ng napakatagal na gamutan. Binidyohan din nila ang mga paulit-ulit na pangahalay at tinakot ang dalaga na ikakalat nila sa internet ang kanyang video kapag nagsumbong ito. Dahil sa takot, hiya at kawalan ng mapapagsumbungan, walang nagawa ang dalaga kundi itikom ang kanyang bibig. Ang masakit pa dito, tumulong din ang iba pang mga kaibigan niyang babae sa pang-aasulto at pagwi-video ng pangahalay. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na sumunod siya sa utos ng grupo, kumalat pa rin ang kanyang video sa internet. May ilan sa mga batang lalaking ito ang humalay sa dalaga ng halos 7 hanggang 10 beses. May mga pagkakataon din na inililipat pa nila ang dalaga ng ibang motel, playgrounds, dormitoryo, tennis courts at iba pang lugar. Hindi pa doon natapos ang kawalang hiyaan ng mga binatang ito. Inutusan din nila ang dalaga na papuntahin ang dalagitang kapatid ni Choi na 13 years old pa lamang, pati na rin ang pinsan nito na 16 years old na pumunta sa Miryang. Katulad ng naging kapalaran ni Choi, pinagsamantalahan at ninakawan din ng grupo ang mga biktima. Sa loob ng 1 taon, nakulong ang dalagang si Choi sa ganitong pang-aabuso. Pang-aabuso mula sa grupo, pati na rin pang-aabuso sa kanilang bahay mula naman sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi niya rin masabi sa kanyang ama ang kanyang kinasadlakan sa takot na bugbugin siya nito at lalo pang ipahiya. Sa kabilang banda, wala ding punto na magsabi siya dahil ni minsan ay hindi naman sila inasikaso ng kanilang ama. Tanging ang kanyang tiyahin ang nakapansin ng kakaibang ikinikilos ng dalaga. Kinausap siya nito at hinikayat na magsabi sa kanya kung ano ang kanyang pinagdadaanan. At dito na nga sinabi ng dalaga sa kanyang tiyahin ang kanyang pinagdadaanan ng halos 1 taon na ng puntong iyon. Nang marinig ang kompesyon ng pamangkin, dali-dali nitong kinontak ang ina ng dalaga upang idulog ang nangyari sa kanyang anak. Nakarating ang reklamo ng mag-iina sa mga pulis noong November 25 taong 2004, bandang 8:00 ng gabi. Nangako ang mga pulis na itatago nila ang identity ni Choi. Ngunit binugo sila ng otoridad, ng sistema at ng kanyang pamilya na dapat sana'y magpoprotekta sa kanila. Noong una ay pasikreto lamang ang ginawang pag-iimbestiga ng mga pulis. Ngunit noong December 6, 12 araw matapos ang pagdulog nila sa otoridad, nagsagawa ang mga pulis ng mass arrest upang hulihin ang mga salarin. Lahat ito ay naisa publiko kaya't kumalat sa madla ang impormasyon ng biktima at mga sospek. In total, 44 na sospek ang naaresto at dinala sa Ulsan Nambu Station. Nadakip ng mga pulis sa mga sospek sa mga libraries at mga computer shops sa Changyong. 35 sa mga nahuling sospek ay mga minor de edad at pawang mga estudyante sa Miryang. During the investigation, nag-leak sa media ang last name, address at pagkakakilanlan ng biktima. Nang madakip naman ang mga salarin, naglabas pa ng pahayag ang mga pulisya sa media, taliwas sa pangako nila sa mga biktima na isesekreto nila ang lahat. Napakaraming naging mali sa nangyaring investigasyon sa kasong ito na siya namang nagbigay ng karagdagan pang panghihiya sa mga biktima. Sa simula ng investigasyon, nangako ang mga pulis na mga babaeng officers ang mai-assign sa kaso, ngunit hindi rin ito natupad. Mga lalaking officers ang nagsagawa ng interview at sa harap ng mapanghusgang mga officers, inisa-isa nila ang lahat ng detalye kung paano sila hinalay at pinagpasapasahan ng mga binatilyo. Naging napakabayas ng mga officers na ito sa interview at may isa pang ang nagkomento kung hindi daw ba sila nag-enjoy sa pakikipagtalik sa mga binata. Kung hindi daw ba nila hinahanap-hanap ang mga hawak at haplos ng mga sospek. May isa pang investigador na nagkomento at tila sinisi pa ang mga biktima. Taga-Miryang din pala ang officer na ito at nagagalit siya sa mga biktima dahil nasira di umano ng mga dalaga ang image ng kanilang bayan. Idinagdag pa ng officer na binahira ng mga biktima ang pangalan at reputasyon ng mga future leaders ng Miryang. Hindi pa doon natapos ang pangmamata at panghihiya ng mga pulis sa mga biktima. Pinagharap din nila ang biktima at ang 44 na sospek at araw-araw kinailangan nilang balikan kung paano sila nilapastangan ng mga lalaking ito.
Tinanong din sila ng mga officers kung sino ang nauna, ano ang pagkakasunod-sunod, ilang beses silang hinalay ng bawat sospek at ano mismo ang ginawa ng bawat isa sa kanila. Hindi man lamang isinaalang-alang ng mga pulis ang mararamdaman ng mga biktima. Habang kaharap ng mga dalaga ang mga salarin, pinapagalitan pa sila ng mga officers kapag meron silang hindi maalalang detalye. Halatang halata sa mga pulis na mas pinapanigan ng mga ito ang mga binata na nagmula sa Miryang. Paulit-ulit silang hiniya ng mga pulis sa harap ng mga taong dapat sanay mananagot sa batas. Dahil nakita nga ng mga sospek na mas pinapaboran sila ng mga pulis, paulit-ulit naman nilang itinanggi ang bintang ng panghahalay. Dahil sa sobrang sama ng loob at iyong pakiramdam na parang walang nakapanig sa kanila, walang nagawa ang mga dalaga kundi mapaiyak na lamang sa loob ng interrogation room. 5 biktima ang nasangkot sa krimeng ito, ang dalagang si Choi, ang kanyang kapatid, ang kanyang pinsan at meron pang 2 babae na katulad nila ay pinagsamantalahan din ng mga binata. Pinatawag silang 5 sa istasyon ng pulis ng 9 na beses at nagtagal ang bawat interview ng halos 7 hanggang 8 oras. Sa durasyon ng investigasyon, nakatanggap din sila ng pananakot mula sa mga salarin at kanilang mga magulang na hindi sila tatantanan ng mga magulang ng mga salarin at sisiguruduhin nila na masisira ang kanilang buhay sa pagsira din nila sa buhay ng kanilang mga anak. May isang pangyayari pa na nagpatunay kung gaano nadiri ang mga pulis sa mga biktima. May isang pagkakataon na nagpunta ang mga lalaking officer sa isang karaoke bar na may mga hostess. Nagkomento ang isang officer na kamukha di umano ng isa sa kanila ang dalagang si Choi. Nakakadiri di umano ang mukha ng babae at nawalan sila ng ganang kumain nang makita ang hostess. Hindi naman nanahimik ang hostess na naroroon sa karaoke bar kaya't kinontak nito ang ina ng dalagang si Choi at isinumbong sa kanila kung ano ang naging asal ng mga officers. Nakarating din ito sa publiko na talaga namang ikinagalit ng mga tao. Nagprotesta naman ang Civic and Women's Group upang ipagtanggol si Choi mula sa mga mapang-aping pulis na may hawak sa kaso. Dahil sa pangyayaring ito, dinisband ng pulisya ang 4 na officers na siyang in charge sa kaso at dito na nga nabuo ang team ng female officers na siyang naatasang magpatuloy ng investigasyon. Ngunit dahil hindi na nga natutuwa ang publiko sa nangyayari, nakailam na ang prosecution at dito pa lamang nag-set up ang otoridad ng isang special investigation unit para tumulong sa investigasyon. Ayon naman sa reporter na si Jang Yong mula sa Changwon MBC, nangyari ang lahat ng kapalpakang ito dahil ang naunang 4 na officers pala na naatasang mag-imbestiga sa kaso ay nakatakdang ma-promote na mga panahong iyon. Nagkasundo sila na isa publiko ang investigasyon upang magkaroon ng media attention at ma-highlight ang kanilang pangalan nang sa ganon ay makakuha sila ng recognition at mas mapabilis ang proseso ng kanilang pagkakapromote. Katulad nga ng nabanggit kanina, nailabas na sa publiko ang pagkakakilanlan ng magkakapatid na Choi at iba pang biktima, kaya't kinailangan nilang lumipat ng ibang matitirhan. January 2005, nagdesisyon silang lumipat na lamang sa Seoul upang makapagsimulang muli. Dahil sa mga komplikasyon, kinailangang i-admit ang dalagang si Choi sa ospital. Ayon sa mga doktor ng biktima, matagal na napabayaan at nabaliwala ang mga sakit ng dalaga kaya't nagkaroon siya ng serious complications mentally and physically. Habang pinagdadaanan itong lahat ng magkapatid, hindi rin nila naiwasang magalit sa kanilang ina dahil inabandon na sila nito. Kung hindi siguro sila iniwan ng kanilang ina ay maaaring hindi nangyari ang insidente. Sa tuwing sasailalim sa mga gamutan, umiiyak na lamang ang dalaga habang paulit-ulit na sinasabing gusto na lamang niyang mamatay. Matapos ang 1 buwang psychiatric treatment, nakalabas na ng ospital ang dalagang si Choi. Ngunit hindi pa rin bumuti ang kanyang kalagayan at ilang beses din itong nagtangkang kitlin ang kanyang buhay. Labis na nag-alala ang kanyang ina kaya't muling inadmit ang dalaga sa isang psychiatric ward. Habang nasa ospital ang dalaga, ilang beses din siyang binisita ng kanyang ama. Hindi dahil nag-aalala ito, kundi upang pilitin siyang makipagsettle na sa pamilya ng mga salarin dahil nag-aalok ang mga ito ng pera sa kanila. Sa huli, napasunod ng ama ang dalagang si Choi. Sumulat ito ng settlement agreement at humiling ng petition for leniency para sa mga sospek sa korte.
Nakatanggap ang kanyang ama ng 50 million won o kulang-kulang 2.1 million pesos. Ginamit niya ang 15 million won upang makarenta ng isang apartment sa Ulsan at ang ibang pera naman ay pinaghati-hatian ng mga kamag-anak ng magkapatid. Sa kasamaang palad, walang nahita ang magkapatid na Choi sa settlement money na ito. At dahil nga sa settlement at petition for leniency na sinulat ng magkapatid, nakatanggap lamang ng napakababang hatol ang mga sospek. Pinagsisihan ito ng magkapatid ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Matapos ang settlement, nakumbinsi naman ng Sexual Violence Council ang ama ng magkapatid na ilipat ang custody ng dalawa sa kanilang biological mother. Dahil dito, napahiwalay sa kanila ang kanilang kapatid na lalaki. Ang dalawang babae ay sumama sa kanilang ina sa Seoul habang ang kanilang kapatid na lalaki naman ay naiwan sa kanilang ama sa Ulsan. Pagdating naman ng Seoul, tumira sila sa isang maliit na kwarto at nabuhay sa welfare assistance. Hindi pa doon natapos ang dilubyo sa buhay ng magkapatid. Ilang buwan matapos lumipat ng Seoul, nabalitaan nila na pumanaw naman ang kanilang ama dahil sa sobrang pag-iinom. Nangyari ito ng panahon na nagiintay sila ng hatol sa korte. Dito na umaksyon ang kampo ng mga dalaga at gumawa sila ng hakbang upang makakuha naman ng kahit na kaunting hustisya para sa kanila. Kinasuhan nila ang estado para sa panghihiya sa kanila during the investigation. March 18, 2007, nagdesisyon ang Seoul High Court na kailangan magbayad ng state ng 30 million won sa dalagang si Choi or 1.2 million pesos. 10 million won or mahigit 400,000 each naman para sa kanyang kapatid at sa kanilang ina. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na rin naipagpatuloy na magkapatid ang kanilang pag-aaral. Sinubukan ng kanilang ina na humanap ng school na tatanggap sa kanila, ngunit halos 10 school ang nagtaboy sa kanila. Tumulong na rin ang kanilang mga abogado sa paghahanap ng paaralan para sa dalawa at matapos puntahan ang 10 eskwelahan, nakapasok sila sa isang public school sa Seoul. Ngunit hindi pa rin doon natuldukan ang lahat. Nahanap ng magulang ng isa sa mga sospek ang school kung saan sila nag-aaral. Nagpunta ito doon at nakiusap sa magkapatid na sumulat ng petisyon para naman sa kanyang anak na nasa juvenile detention. Nang makita ni Choi ang nanay ng salarin, takot na takot ito kaya tumakbo ito at nagtago sa loob ng banyo. Ngunit hindi nagpaawat ang nanay ng salarin. Nagwala ito doon at ipinahiya ang dalaga. Sa huli, wala na ring nagawa ang magkapatid kundi tumigil sa pag-aaral dahil wala na silang mukhang maiharap sa kanilang eskwelahan. Matapos mag-drop out sa school, madalas ay inuubos na lamang ni Choi ang kanyang oras sa mga computer shops. Nagpalipat-lipat din ito ng mga part-time jobs. Katulad ng nabanggit kanina, 44 ang total na suspect na nasangkot sa krimeng ito. Ngunit 10 lamang ang nakasuhan at naparusahan. Sa 34 na natitira, 20 ang ipinadala sa juvenile department. 13 naman ay pinakawalan dahil not guilty ang naging hatol sa kanila. Marahil dahil na rin ito sa settlement o dahil hindi sila nakasama sa reklamo. Ang isa naman ay pinadala sa ibang opisina dahil na-involved din ito sa isa pang kaso. April 2005, nagdesisyon ng Ulsan District Court na ipadala ang naunang 10 suspect sa Juvenile Detention Center at dahil doon, walang na-prosecute sa kasong ito. Natapos nila ang kanilang legal punishment at nakalaya ng walang kahit na anong criminal record. 20 years ang nakalipas, isang YouTuber ang nagpatuloy ng investigasyon. Sinubaybayan niya ang lahat ng mga salarin at kinolekta niya lahat ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Kung nasaan sila, saan sila nakatira, saan nagtatrabaho at paano sila namumuhay sa kasalukuyan. At totoo nga naman na walang sekretong hindi mabubunyag sa mundong ito. Nagsimula ang kontrobersiya noong Hunyo ng nakaraang taon. In-upload ng YouTuber na Narak Archive ang isang video na may pamagat na sexual assault ringleader pati na rin ang pangalan ng sospek. Idinagdag din ng YouTuber sa title ang tanong na, "Do you think I would not find you?" Deleted na ang videong ito ng mga oras na ito. Ipinublish ng YouTuber ang kinaroroonan ng mga sospek. Base sa video, Park ang last name ng ringleader ng grupo. Nagtatrabaho ito sa isang popular na restaurant sa Cheongdo County na pagmamay-ari ng kanyang mga kamag-anak. I-feature pa di umano ng isang sikat na chef sa kanyang channel ang nasabing restaurant. Dahil popular nga ang restaurant ay napakalaki di umano ng kinikita ng restaurant na ito.
Dahil hindi naman nga sekreto sa publiko ang kaso ay mabilis na nahulaan ng mga tao kung anong kaso ang tinutukoy ng YouTuber. Mabilis din namang natunugan ni Park ang nasabing video kaya't nag-file ito ng complaint sa platform upang ma-delete ang video. Base sa complaint, lumabag di umano ang YouTuber sa invasion of privacy. Ngunit dahil madami na nga ang nakapanood ng video, nahanap ng mga netizens ang website at social media account ng restaurant na ito at inulan ito ng 1-star review na talaga namang nakaapekto sa operations at revenue ng restaurant. Nagsalita naman ang anak ng may-ari ng restaurant at sinabing totoo nga na doon nagtatrabaho sa kanilang restaurant si Park. Dahil hinar ito ng kanilang ama, ngunit wala sila mismong kinalaman sa krimen kaya't hindi tama na sila ang sinusugod ng mga tao. Dahil na-highlight nga ang restaurant na ito, napag-alaman na illegal palang nag-ooperate ang restaurant. Dahil doon, nakatanggap din sila ng corrective order mula sa Cheongdo County. Walang nagawa ang restaurant kundi magsara temporarily. Idinagdag din ng YouTuber na matapos ang insidente, nagpalit na din pala ng pangalan si Park at namuhay ng komportable kasama ang kanyang mahal sa buhay. Kasal na ito noon at meron na ring isang anak na batang babae. Sa mga post nito sa social media, makikita kung gaano nito kamahal ang kanyang anak. May mga post pa nga ito na nangangako sa kanyang anak na babae na magiging isa siyang mabuting ama at aalisin nito lahat ng balakid sa buhay ng kanyang nag-iisang anak. Sa ibang mga post, nangako pa ito sa anak na magiging komportable ang buhay ng bata dahil magtatrabaho siya ng maigi nang sa ganon ay walang maging problema ang bata sa pera. Deleted na ang account ni Park since sumabog muli ang kasong ito sa South Korea. Na-highlight din ang isang babae na may last name na Wang, isang police sergeant. During the time of the incident noong 2004, nagpo-post ito online upang ipagtanggol ang mga sospek at hinahamak pa nga ang biktima. Nakapasa ito sa police exam noong 2010 at kasalukuyang nagtatrabaho sa Gyeongnam area bilang isang pulis. Taong 2012, naglabas ito ng public apology para sa kanyang nagawa. Nang mga puntong ito, may asawa na rin ito at meron na ring mga anak. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga netizens at sinugod naman ang website ng istasyon ng pulis kung saan nakabase si Wang. Nag-iwan sila ng mga komento, tinatanong kung nag-hire ba ang istasyon na iyon ng mga pulis na dumidepensa sa mga kriminal. Mga komento na doon pala nagtatago ang mga taong nagpalit na ng pangalan at mga taong may itinatago sa kanilang nakaraan at nagiging pulis pa nga. 2 araw naman matapos i-upload ng YouTuber ang video, muli itong naglabas ng isa pang video patungkol sa isa pang suspect sa krimen. Ang lalaking ito ay may last name na Shin, 30 years old na ng mga panahong iyon. Base sa video, nagtatrabaho si Shin sa isang foreign car showroom sa Gyeongnam. Nagmamayari ito ng 3 luxury cars at talaga namang namumuhay sa karangyaan at palaging nag-golf kapag weekend. Nakita din ng mga netizens ang post nito sa Instagram patungkol sa kanyang ina na may caption na "My beloved mother, I will make sure you will live happily ever after." Mabilis na nakatunog si Shin marahil natimbrihan na rin ni Park, kaya't mabilis niyang na-deactivate ang kanyang account. Ngunit mga detective nga ang mga netizens at nahanap din nila ang blog ni Shin. Dinumog din ng mga tao ang blog na ito at nag-iwan sila ng negative comments. Katulad ng nangyari kay Park and Wang, nakatanggap din ng pambabatikos mula sa publiko ang showroom na pinagtatrabahuhan ni Shin. Inulan din sila ng 1-star review sa kanilang portal site, pati na rin sa kanilang Instagram account. June 4th, naglabas naman ng official statement ang showroom, sinasabing tinerminate na nila si Shin. Idinagdag din ng YouTuber na hanggang ngayon ay magkakaibigan pa rin ang mga sospek. Nagpapalitan pa rin sila ng mensahe, updated ang bawat isa sa status ng kanilang buhay at bagong pangalan. Sa kabila ng suporta ng mga netizens, marami naman ang bumatiko sa naging aksyon ng mga tao online. Marami ang nagsabi na iligal ang paglalabas ng personal na impormasyon ng mga sospek. Dahil hindi naman nga mga profesional at mga taong may kapangyarihang gumawa ng batas ang mga netizens, marami ding mga tao ang nagbigay ng kanilang saloobin na baka may mga taong inosente ang madamay sa ginagawang witch hunt ng mga tao online. Katulad na lamang ng mga business na nadamay ang kanilang negosyo gayong hindi naman sila directly involved sa kaso.
Dahil mga investigador nga din ng mga tao online, hindi lamang personal information ng mga suspect ang lumabas, maging impormasyon ng kanilang asawa, mga anak, mga magulang at mga kamag-anak. Katulad ng nabanggit kanina, nakausap di umano ng YouTuber ang pamilya ng biktima at binigyan siya ng permiso ng mga ito na ilabas ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ngunit pinabulaanan ito ng Korean Sexual Violence Counseling Center sa isang interview. Hindi di umano humingi ng permiso ang YouTuber kaya't wala itong karapatan na makisawsaw sa kaso. Sinubukan di umano nilang kontakin ang YouTuber ngunit wala silang nakuhang sagot mula dito. Sa video na inilabas ng YouTuber, naisa publiko din ang pagkakakilanlan ng rumored girlfriend ni Shin. Ang babaeng ito ay may last name na Jong at may-ari ng isang nail salon. Katulad ng mga nauna, sinugod din ng mga tao ang social media account ng salon na nagdulot ng pagkalugi sa kanyang negosyo. Sinugod din ng mga tao ang Instagram account nito, blogs at mga social media accounts. Nag-issue naman ng statement ang babaeng si Jong upang linawin ang kanyang pangalan. Hindi di umano siya ang nobya ni Shin at wala siyang kinalaman sa kaso. Dahil sa mga naging aksyon ng mga netizens, lubos na naapektuhan ang kanyang pamilya at mga tauhan. Natakot silang lumabas at kinailangan nilang magtago upang huwag silang sugudin ng mga tao. Base naman sa mga eksperto, ginagawa di umano ng mga netizens ang witch hunt at ang vigilante justice dahil nawala na sila ng tiwala sa judicial system ng South Korea. Para sa kanila, napakaraming beses na binigo ng sistema ang mga biktima ng kasong ito. At kung hindi aaksyon ang justice system, sila na lamang ang manghihiya sa mga sospek nang sa ganon ay mabigyan nila ng kahit na kaunting hustisya ang mga biktima. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga gawaing ito ay may kaakibat na kaparusahan. Katulad ng nabanggit kanina, illegal ang paglalabas ng personal information online. At dahil may mga inosenteng tao na na-target, maaari ding maharap ang mga taong mahuhuli ng kasong defamation. Sa South Korea, mas matindi ang epekto ng public shaming kesa sa parusa ng batas kaya't maaaring matagalan pa bago humupa ang usap-usapang ito patungkol sa kaso. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin masasabing nakatulong ito sa mga biktima. Sa kasalukuyan, ang dalagang si Choi ay nasa kalagitnaan na ng kanyang buhay. 20 years na siyang nagpapagaling mula sa insidenteng kinasangkutan niya. Base sa YouTuber, nagawa niya ang kanyang nagawa dahil sa awa sa mga biktima. Matapos ang 20 taon, hindi na nagawa pa ni Choi na makabawi. Hanggang ngayon, nilalabanan pa rin niya ang depression, anxiety, anorexia at bulimia. Napakahirap pa rin ang kanyang pamumuhay dahil hindi na siya nakahanap ng maayos na trabaho. Palagi itong hirap sa pera dahil wala rin naman siyang natapos sa pag-aaral. Hindi matanggap ng YouTuber kung gaano kalupit ang mundo, kaya tinangka niyang tulungan ng mga biktima na makakuha ng kahit na kaunti man lamang na hustisya. Hindi niya matanggap na ang biktima na dapat sana ay suportado ng batas at ng gobyerno ang siyang naghihirap habang ang mga sospek na lumapastangan kay Choi ay namumuhay ng masaya kasama ang kanilang pamilya. Ang iba pa nga ay namumuhay sa karangyaan. May isang online user naman ang nagpost at sinabing kilala niya personally ang mga sospek. Regular pa din di umanong nagkikita ang mga ito at sa tuwing magkikita sila ay pinagkukwentuhan pa rin nila ang insidenteng nangyari sa Miryang. Para sa kanila, isa itong bragging right at isang masayang alaala. Dahil sa media attention na nakuha ng kasong ito, may isang pelikula na nailabas noong 2014 na inspired sa kasong ito. Pinamagatan ang pelikula na Han Gongju. Matapos ang kasong ito, marami ng pagbabagong nangyari sa Korea. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, tila hindi pa rin kumpiyansa ang mga tao na may masasandalan silang hustisya sa gobyerno. Kaya't sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang witch hunt at ang vigilante justice sa South Korea. Para naman sa nakararami, sigurado sila na iba ang magiging resulta ng investigasyon at pag-handle ng mga pulis sa kaso kung nagkataon na ang biktima ay may sinasabi sa buhay o galing sa mayaman na pamilya. Dahil mahirap lamang sina Choi, sa halip na proteksyon ay nakatanggap pa sila ng panglalait mula sa mga pulis na dapat sana'y magtatanggol sa kanila. Naway sa pagdaan ng panahon, magkaroon tayo ng mga pagbabago sa batas kung saan ang biktima ay palaging napapakinggan, napoprotektahan at nagbibigyan ng hustisya.
Ngunit ano po sa inyong palagay? Sang-ayon po ba kayo sa ginawa ng YouTuber na paglalabas ng identity ng mga suspect? O dapat ba na hinayaan na lamang niyang hilumi ng panahon ang mga sugat ng nakaraan? Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!